Buong 3 taon ng pagsasama ng mag-asawa, si Maggie ang nakinabang ng lahat. Ano ho? Pero bakit? Paano? Makapal talaga ang mukha ni Maggie. Pati kami labis na nagtataka kung bakit hinahayaan ni Marjorie at mukhang may lihim ang mag-ina. Isipin mo, lahat ng mga regalo at mga bagay na binibili ni Tyrone para sa asawa noon ay siyang gumagamit. Palibhasa magkabilt sila ng katawan. Mula sapatos hanggang alahas at pabango ay nakay Maggie lahat. Samantalang si Ma'am Marjorie madalas ay nakaordinaryong damit lang. Sa hapagkainan imbes na si Ma'am Marjorie ang nag-aasikaso kay Tyrone, ay mga kamay ni Maggie ang umaasikaso dito. Hindi nagsasalita si Marjorie, kahit si Maggie ang sumusubo. Hindi kami makakibo dahil mabagsik si Maggie sa amin. Eto pa. Minsan kapag namamasyal silang mag-asawa, nagpipilit si Ma'am Marjorie na dapat kasama ang ina. Minsan magugulat na lang si Tando na nasa loob na ng kotse si Maggie at bihis na. Pero ang pinakamalupit ay nang mahuli ko na ang hinihinging pera ni Marjorie na pang shopping o kung may gustong bilhin sa mall ay kay Maggie na pupunta. Minsan humingi si Ma'am Marjorie ng malaking halaga na gagawin daw puhunan sa accessory shop. Pero sa bank account ni Maggie pumapasok dahil wala namang bank account si Ma'am Marjorie. Magkakonsyaba ang mag-ina sa panloloko sa bulag kong amo. Awang-awa ako kay Tyrone, pero hindi ko magawang pumiyok dahil binabantaan ako ni Maggie. Isang araw ay hindi ko na natiis ang nakikita ko. Lalo na ang ultahim kong nakita. Sinita ko si Marjorie nang may naging bisita ito at tinala sa silid nila mismo ni Tyrone. Wala si Tyrone noon at nagpunta sa farm nito sa Batangas. Wala rin si Tando. Nagsumbong ako kay Tyrone pero nag-hysterical si Marjorie at sinabing hindi totoong sinasabi ko at sinisiraan lamang daw siya. May mga katulong itong kinunsaba at nagpatotoo kay Tyrone na nagsisinungaling ako. Sumabat at kumampi na noon si Maggie at nakatikim ako na sampal sa babaeng yon. Wala lang kibo si Tyrone at inalo lamang ang mahal niyang asawa. Alam kong si Marjorie ang kakampihan ni Tyrone dahil asawa niya ito. Nagpunas ng luha ang matanda matapos ang mahabang kwento at sa pagkakaalala ng sama ng loob niya noon kay Tyrone. Kinabukasan ay ipinahatid ako ni Tyrone sa resort at ako muna daw ang mamahala doon. Ikinalungkot ko yon at ikinasama ng loob pero 3 buwan pakalipas ng paghatid sa akin, dumalaw si Tyrone at niyakap ako saka umiyak sa balikat ko. Hindi ito nagsalita o nagkwento ng kung ano, pero umiyak lamang ng umiyak at alam kong nagsisisi si Tyrone sa naging desisyon at alam kong wala lang magawa ang aming amo. Ganon si Tyrone. Ugali ng batang yun ang sarilinin ng problema o ang sakit. Nanatili si Tyrone sa kubo ng resort at doon 2 gabing nagpakalango sa alak. Naawa kami ni Tando sa amo namin dahil wala itong mapagsabihan ng problema. Ultimo asawa nito'y hindi niya kakampi. Kay Tando ko nalaman na naulit ang pagdadala ni Marjorie ng lalaki sa mismong silid nilang mag-asawa. At si Tando naman ang nakakita. Nakunan daw ito ng video ni Tando. Pero wala naman daw silbi dahil hindi makikita ni Tyrone. Hindi daw sinabi ni Tando kay Tyrone habang nasa mansyon dahil alam niyang ide-deny ng babae. Habang nasa silid daw si Tyrone ay pumasok sa ikwinento ang nakita. Nakita na lamang daw ni Tando na kinapaka pa ni Tyrone ng kama at inamoy-amoy. Nagtungo pa daw si Tyrone sa banyo at kinapari ng sahig at ang sabon na tila pa nag-iimbestiga. Nanahimik daw noon si Tyrone pagkatapos ay niyaya si Tando na ipagmaneho siya dito sa Cavite. Kaya alam ni Tando na posibleng nanghihinala na din at nasasaktan ang amo namin. Sabi ni Aling Sita. Ibig niyong sabihin ay niloloko lamang ni Marjorie si Tyrone? Kaya ba sinabi ni Impactang Maggie na iiputan ko din sa ulo si Tyrone, ha? Napakakapal ng mukha ng Impactang yun. At hindi ako makapaniwalang nagawa ni Marjorie yun. Sa kung paano pa lamang ako ituring ni Tyrone, ay alam ko na minahal ni Tyrone si Marjorie. At posibleng mahal pa rin ito ni Tyrone hanggang ngayon.
Kaya siguro hindi niya rin mapaalis ang biyanan. Eto na lamang ang alaalang meron si Marjorie. Pero sobra naman si Maggie na parang sakal na niya si Tyrone sa leeg. Parang sobra ng pangingialam sa isip-isip ni Rosenda. Sige, sabihin na nating nanay yun ang asawa niya. Pero sobra na Bakit naman hinahayaan din ni Tyrone ang lahat? Napakasama ng mag-ina. Diyos ko naman, wala ba silang konsensya? At itong Marjorie na to. Naku, nagigigil ako ha. Naku, pepektusan ko sang alang-alang kaluluwa nun. Naku, wag na wag magpapakita sa akin yun. May inis na sabi ni Rosenda. Hindi niya mapaniwala ang nagawa pa ni Marjorie ang magloko. Na kay Tyrone na ang lahat. Matalang ang kulang. Diyos ko Lord, bakit ang mga demonyitang tulad nilang pinagpala niyo? Samantalang ako, mabait naman ako. Nagdadasal naman ako. Nagsisimba ako nang hindi tumitingin sa poging sakristan. Bakit ako sa kangkungan niyo binigyan ng kapalaran? Unfair ka rin minsan, Lord Himutok ni Rosenda. Manang Sita, ano nga palang ikinamatay ni Marjorie? At bakit hindi nababanggit ni Tyrone sa akin na biyudo na siya? Tinawag ko pang kabit ang sarili ko doon sa beach. Tanong ni Rosenda. Naku, mahihirapan talaga si Sir Tyrone na ikwento sa iyong lahat. Alam mo ba kung ano nangyari ng gabing yon? Naku, kumapit ka. Masusuper saiyan ka malamang kapag narinig mo. Nalalaki pa ang matang sabi ni Manang Sita. Naku, Rose. Naku, kasi ganito yon. Chang, ang ano mo, itiko mong ano mo. Hatak ni Tando sa tiyahing muntika ng madulas. Ay, aray, oo na. Gets ko na. Aba't tinamaan ng lentek na batang ere. Bakit ka pa biglang nangahatak? Muntikan pa akong madulas Lentek ka. Sabi ni Manang Sita at binatukan si Tando. Gets ko naman. Wala naman akong balak sabihin. Gets ko naman na bawal Sasabihin ko lang sana kay Senyorita Rose na magtanong na kay Sir. Sabi ni Manang Sita. Magsasalita pa sana si Tando nang maramdaman nilang kumilos si Tyrone at nagising ang amo. Chang, gising na si Tyrone gising na. Sige po, aalis na kami, Senyorita. Kasi tsak na maano kami ng lalabas na po kami sa Paalam ni Tando. Huwag ka po maingay kay Sir, ha? Huwag na huwag niyong sasabihin na nagchismes ako. Gets niyo, Senyorita, ha? Sabi ni Manang Sita. Mabilis ngang lumabas si Tando at Manang Sita. Si Rosenda naman ay nagkunwaring naghihilamos, saka inayos ang sarili. Lumabas si Rosenda ng CR at mabilis na nagtungo sa tabi ni Tyrone na nakita niyang nagpipilit bumangon. Mahal, bakit ka nagpipilit bumangon? Kailangan mo daw mag-rest. Ng rest pala. Sabi ni Rosenda na tinulungan si Tyrone na muling bumalik sa pagkakahiga. Pero imbis na humiga ay sinalubong siya ni Tyrone ng halik. Halik sa labi, tapos sa ilong, sa mata, sa pisngi, sa noo. Bago muling bumalik sa mga labi niya ulit at hindi na umalis pa doon. Teka lang mahal. Sandali naman. Reklamo ni Rosenda. I'm so sorry, sweetheart. Dahil sa akin napaso ka. Dahil sa akin, kaya mo nararanasan ito. I'm really sorry. Muling niyakap ni Tyrone si Rosenda. Okay lang ako, mahal. Huwag mo akong isipin. Hindi masasayang ang lahat ng panghingsininghot ko sa likod ng club para hindi ako ma-immune sa virus. Yakang-yaka ko yun. Wala ka atang bilib sa kalapating ito Sabi ni Rosenda. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sweetheart. Just please, ignore her. Pwede naman Isipin mo na lang tayo lang ang nandito. Sabi ni Tyrone na hinalikan sa buhok ang yakap pa ring dalaga. At hayaang gaguhin ka ha, Tyrone? Hayaang alipustahin ang pagkatao ko? Ganun ba? Yun ba ang gusto mo? Ang insultuhin ako ng biyanan mo dahil kabit mo ko? Samantalang kung tutuusin naman, wala. Biglang naalala ni Rosenda si Manang Sita. Ibig kong sabihin, wala ka man lang pang gagawin na iniinsulto niya ang kabit mo? Inawat mo ba ako kanina para hindi ko talaga siya masaktan ng sobra? May dapat ba akong malaman, Tyrone?
Ewan ni Rosenda. Pero ang dapat sana'y simpleng convo lang na sasabihin niya. Pero ewan niya kung bakit nauwi sa selos at duda. Gusto sana niya itong alagaan, bantayan, yakapin at tabihan para makabalik na sa pagtulog. Pero nang sabihin ito na pagpasensyahan na si Maggie at isipin na lang na parang wala ito, ay hindi niya nagustuhan. Ha? Sa kabila ng lahat ng pangiinsulto sa akin, ganun lang ang gustong mangyari nito? Biglang sumagi sa isip ng dalaga ang mga sinabi ni Manang Sita. Hindi kaya, teka, alam niya kaya? Sabi ni Rosenda na nagsimulang magduda at parang nangamba. Nyemas, nakakaloka na. Basta, hindi ako papaapi. Kahit ano pang lihim nila. Nakakaloka na, makikita nyo. Dumating na ang oras na hindi na uso ang martir. Nakasemento ng martir sa bagong bayan. Bahala sila kung anong mga sekreto nila. At ayaw nilang pagsasabihin sa akin. Kainis, nakakabaliw na. Sabi ni Rosenda habang yakap siya ni Tyrone. Madali lang matuklasan ng mga bagay-bagay. Para saan pang 5 beses nilang pinanood ni Russell ang Mission Impossible sa tag 25 pesos na sinehan kung hindi siya makakadiskarte ng solusyon. Rose, hindi yun ganon. Iniingatan lamang kita. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Hindi mo kilala si Maggie. Please, sweetheart. Listen to me. Kahit ngayon lang. Sabi ni Tyrone nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Ewan ko sa'yo. Pag-iisipan ko. Matulog ka na nga. Kailangan mo ng pahinga. Sabi ni Rosenda saka inalalayan si Tyrone na bumalik sa pagkakahiga at kinumutan pa niya. Baba muna ako sa kusina. Magpapahanda na ako ng hapunan mo. Huwag kang mag-alala. Nandun si Manang Sita, hindi ba? Sabi ni Rosenda. Saka tinungo ang pinto at lumabas muna ng silid ni Tyrone. Naiwang nakatulala si Tyrone habang nakatitig sa kisame. Hindi makapaniwala si Tyrone na nakikita niyang liwanag. Kanina palang pagdilat niya ay maliwanag na at hindi niya maitagong saya nang makita niya ang paligid ng kanyang silid. Lalong umapaw ang ligaya sa puso ni Tyrone nang makita ang nag-aalalang mukha ni Rosenda, kaya agad niyang niyakap ang dalaga. Hanggang ngayon mula nang ilayo niya si Rosenda sa apoy, hindi pa nawawala ang paningin niya. Paano nangyari yun? Pagbaba ni Rosenda ay nakaisip agad siya ng plano. Pinuntahan niya sa silid ng mga ito si Natando at pabulong itong inutusan na bumili ng mga CCTV at i-install agad. Bakit po, senyorita? May sinabi na po ba sa inyo si Sir Tyrone? Wala pa, hindi pa siya nagkikwento. Pero masama talaga ang kutob ko. Kasing sama ng ugali ng impactang nandito. Sa kusina naman habang inuusisa ni Rosenda ang niluluto ni Manang at nagkataong paborito na naman niya. Nang makitang lumabas ng silid nila si Tando, ay tinawag ulit ito ng dalaga. Saka siya nag-utos kay Tando na ilabas ang mga Christmas decor dahil katapusan na ng Nobyembre. Panahon na para magkabit ng mga pamasko. Pero sinabi ni Manang Sita na ipinasunog na daw ni Maggie ang mga iyon noong mamatay si Marjorie. Dahil alaala daw ito ng anak. Lahat daw ng mga bagay na makakaalala kay Marjorie ay ipinasunog at ipinatapon ni Maggie. Bumalik na naman ang inis at galit ni Rosenda kay Maggie. Kaya inutusan niya si Tando na mamili na rin ng mga pangdekorasyon. Gusto niya rin ng mataas na Christmas tree na ilalagay niya sa sala at gusto niya ng parol na malaki na ilalagay sa gate ng villa. Gusto niya ng iba't ibang kulay. Tingnan natin kung anong pakiramdam kapag napapaligiran ka na ng mga magpapaalala sa'yo sa anak mo. Bahala kang mabuwang o masiraan ng bait dahil sa inis sa'kin, matirang matibay. Sa patigasan ng mukha alam kong lamang sa'kin ang Maggie na yan. Pero sa diskarteng malupit, alam kong lamang ako sa kanya, no? Hindi pa nga niya nararanasan ang sumisid sa kanal na tapunan ng etyas ng mga aso para lamang habulin na nahulog mo 5 piso. Ganon kahirap ang buhay ko. Kapag natalo na ako sa sisiran sa kanya, sige, luluhod ako at sasambahin ko siya. Pero hanggat pagkikilay lang ng brown ang lamang niya sa akin, pwede maghalo na ang balat sa tinalupan at ma-decompose pa, hindi ko siya uurungan. Sabi ni Rosenda na namewang pa at itinaas ang kamay sabay sigaw na Darna. Nasa akin ang bato.
Sabat ng isang boses sa likuran ni Rosenda. Sir! Sabay pang nagulat si Manang Sita at Tando sa biglang pagsulpot ni Tyrone doon. Siya namang paglingon ni Rosenda na nakataas pa rin ang kamay at nakapamewang ang isa. Ang gwapo ng ding ko ah. Jackpot ko naman oh. Sabi ni Rosenda, sabay ngiti ng ubod tamis. Gwapo ba talaga? Mababago na ba ang kwento ng Darna dahil si Ding ay hindi na lang taga-abot ng bato, kundi taga-kiss na rin? Sabi ni Tyrone na walang babalang hinalikan si Rosenda kahit pa nga naroon ng 2 tauhan. Bagamat nagulat at biglang nahiya kina Manang ay sinagot naman ni Rosenda ang halik at niyakap pang mga kamay sa batok ni Tyrone. Gutom ka na ba, mahal? Sana hinintay mo na ako umakyat. Saglit lang naman, aakyat na rin ako. Sabi ni Rosenda. Okay lang. Alam mo namang kabisado ko ng bahay na to. Sabi ni Tyrone na nakayoko. Ay sir, mag-ano na po kayo at ipapahanda ko na po ang ano nyo. Senyorita Rosenda, sabayan nyo na din si Sir Tyrone kumain. Gutom na rin po ba kayo? Sabi ni Tando. Aba, syempre naman. Kasabay ko dapat kumain ng asawa ko. Hindi ba Manang Sita? At magmula ngayon, ako ang personal na magluluto ng pagkain ni Tyrone, Manang. Sabi ni Rosenda. Sweetheart, inaalisan mo na ng trabaho si Manang Sita. Baka magtampo na naman sa akin yan. Magtatampo? Bakit? Nagkatampuhan na ba kayo dati ni Manang? Pa-inosenteng kunwaring tanong ni Rosenda. Nang makita niyang tila na balisa si Tyrone, ay iniba ni Rosenda ang usapan. Si Manang pa rin naman ang maghahanda at magbabalat at ang hihiwa, mahal ko. Kung baga, ako lang ang magtitimpla, parang ganun. Manang Sita at Tando, tawagin niyo na si Maggie at magsiupo na po kayo dito. Ayoko nang kumakain ng hindi maingay. Gusto ko yung parang nasa food court, yung may kwentuhan. Sabi ni Rosenda. Naku senyorita, magagalit po ang Ma'am Maggie kapag sumalo kami at hindi nagsisilbi. Sabi ni Manang Sita. Kailan kayo sinita ni Maggie, Manang? At bakit daw? Maang na tanong ni Tyrone. Totoo ngayon lamang niya nalaman iyon. Mula nang inuwi nyo na ang mag-ina, sir, hindi nyo na kami makikita. Ay, mali. Ang ibig ko pong sabihin ay pag naihain na po namin ang pagkain nyo sa hapagkainan, ay pinaalis na po nila kami. Lalo na si Maggie. Ayaw daw niya na may nakatanghod na parang asong naghihintay ng buto. Pero kapag naghanap na ng tubig, sesermonan ka naman kapag malayo ka. Sabi ni Manang Sita na para pang nabasag ang boses. Hindi ko po ito alam, Manang Sita. Bakit hindi nyo ito sinabi sa akin? Sabi ni Tyrone. Para ano pa ho, nung minsang nagsumbong ako dahil hindi ko na kaya na kayo ang... basta, gets nyo na yun kung anong ibig kong sabihin. Hindi kayo naniwala, kaya gets ko na din yun. Kaya hindi na po ako o kami nagsalita pa. At gets ko na din ang dapat gawin. Tumalikod na si Manang, pero nahabol ni Rosenda ang kamay nito, saka inalalayan ng umupo. Manang, kung ano man po yung past na yun. Alam ko pong mahal kayo ni Tyrone. Para na kayong nanay niyan eh. Kaya para na rin po kita ng biyenan. Okay po ba? Pwede po ba magsimula tayo ulit ng panibagong yugto? Si Tyrone, ako, kayo ni Tando at Margie. Let's bolt in po tayo para sumayang bahay na to ha? Sabi ni Rosenda. Pangako po. Hindi pa man ako nabibigyan ng legal na karapatan sa bahay na to. Pero gagawin ko po ang lahat ng paraan para muling lumiwanag at sumayang villa sa Abedra. Sabi ni Rosenda. Sakto naman palapit na si Tando at inaalalayan ng asawang mabigat na ang tiyan dahil sa kanyang kabuanan. Ayan, kompleto na tayo. Ang saya kapag kompleto, di ba? Tara, kumain na po tayo at kanina pa ako naglalaway sa ginataang alimango ni Manang Sita. Pasandok na po nanay, naglalaway na kami. Sabi ni Rosenda na tinawag ng nanay ang matanda. Halos magpunas naman ito ng munting luha sa mga mata, pero tumayo din at nagsandok na nga ng kanin at ulam. Personal ngang inasikaso ni Rosenda si Tyrone at pinaghimay ng alimango. Nakakutsara si Tyrone
Pero dahil kailangan magkamay ay sinubukan na rin ito ni Rosenda na subuang gamit ang kamay niya. Wala naman itong reklamo at panay din naman ang nganga, bagamat ang muka ay parang nag-aalangang ibukang bibig. Kahit naman kasi nagchuchuksaka na sila, iba pa rin ang pakiramdam ng dumapo ang labi ni Tyrone sa daliri niya. Sa tuwing susubuan ni Rosenda ang asawa, ay tinatawag niya ang pangalan nito. Mahal, nganga. Tyrone, isa pa. Mahal, eto pa. Tyrone, ito ang sabaw. Tyrone, tubig mo. Lahat ng gawin ni Rosenda ay sinasadya niyang banggitin ang pangalan ni Tyrone at sinasadya pa niyang lakasan. Ang gusto ni Rosenda at agenda ni Rosenda ay tandaan ni Tyrone ang timbre ng boses niya. Ang nais ni Rosenda ay tumanim sa utak ni Tyrone na tuwing siya ang nasa tabi nito ay palagi siyang tinatawag na mahal o kaya ay babanggitin ang pangalan niya. Nang sa ganon, kapag may naramdaman si Tyrone na presensya ng ibang tao sa tabi niya, ay hindi agad iisipin ni Tyrone na siya yon hanggang hindi siya nagsasalita o kapag hindi siya tinawag. Napanood niya yan sa isang episode ng MMK na ang mga person with disability ay madalas bumabase sa mga bagay na paulit-ulit at tinatandaan nila yon. Kadalasan cognitive learner sila o kaya matandain sila sa mga bagay na palagi nilang nakikita o naririnig. Dapat na ituro yun kay Tyrone ng mabulag ito para hindi ito naloloko. Para hindi magamit ang pagkabulag niya, para liwanagin maging tulad ng ginawa ni Maggie. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Mula ngayon, tandaan mo ha. Tandaan mo ang boses ko. Ako lamang ang boses na dapat mong marinig. 1 inches away from you. Dahil ako lamang dapat ang nakakalapit sa'yo ng ganun. At higit sa lahat, ako lang ang magsisilbi at mag-aalaga sa'yo. Walang iba, walang substitute, walang epal, walang linta. Maliwanag ba? Sabi ni Rosenda. Matapos titigan si Tyrone na sa plato nakatingin ay sinulyapan niya si Nanay Sita at Tando na namumutla na dahil akala ay ibubuking niyang mga chismis ng mga ito. Tumangu-tango naman si Tyrone. Walang kamalay-malay si Rosenda na alam na ni Tyrone na alam na niya ang ilang kalokohan ni Maggie. Hindi alam ng asawa na gising na siya habang nagkikwento si Manang ng ilang bagay sa mansyon. Marami namang alam si Tyrone. Meron na siyang pinaghahanda ang isang bagay na magtatakda ng lahat. Hinihintay nga lamang niya ang tamang pagkakataon. Pero dahil nagkaroon siya ng bagong asawa, determinado at higit sa lahat totoong concern sa kanya, baka mapadali ang mga plano niya. Yun nga lamang ang takot niya ay muling nagbalik. Sa tuwing papatak ang oras, hindi niya kayang pati si Rosenda mapahamak. Ang mga sumunod na araw ay pasimple nga at palihim na inilagay ni Tando ang mga CCTV camera. Naisip nila ni Tando na ikabit ito ng maaga dahil alam niyang tulog pang halimaw sa silid sa baba. Ang iba'y itinago nila sa mga Christmas garlands na nakadecorate sa itaas ng ceiling. Pinagmamasdan ni Tyrone ng himbing na natutulog na si Rosenda. Natatawa siya kapag naaalala ang dahilan kung bakit nagmamaskara noon si Rosenda. Buong akala niya kasuka-suka nga ang itsura. Pero natatawa na lamang si Tyrone sa mahinang hilik ng asawa, saka ito hinalikan sa noo. Hindi ito maganda tulad ng standard ng mga ganda ng artista, pero hindi pangit ang kanyang Rosenda. Hindi nga kataasan ng ilong nito, tulad ng mga tisay. Pero hindi rin naman sarat o dapa. Hindi ito papahuli sa mga Pinoy na artista. Maliit ang ilong ni Rosenda. Parang ilong lang ni Alma Moreno o ni Vilma Santos. Maamo ang mata na mahaba ang mga pilik mata. At dahil laki sa hirap, hindi ito kaputian. Pero kaya niyang ilaban ng Miss Body Beautiful ang kanyang asawa. Yun nga lamang hindi niya gagawin yun dahil mula nang marinig niya ang tinig ni Rosenda noon, ay ipinagdamot na niya itong masilayan ng mundo. Napagod ang asawa sa pag-aayos at pagkakabit ng mga palamuti ng Christmas tree. At masayang halakhak nito kanina. Nagpaalam pa nga ito na kung maaari daw ay mamili sila sa linggo ng mga bagay na pwedeng ibalot at mga pamasko kina Manang Sita. Nagre-request pa ito ng mga laruan at kahit mumurahin lang dahil meron daw itong alam na spot na gusto nitong puntahan at may mga bata raw siyang ka-close doon na gusto niyang bigyan ng regalo sa Pasko.